Pinalayas ng Diyos si Satanas mula sa langit dahil sa kanyang kasalanan at pagrerebelde. Sinabi ni Jesus na nakita niya si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Ngunit bakit hindi na lang inalis ng Diyos si Satanas at pinalayas siya magpakailanman? Bakit umiiral pa rin si Satanas? Sa pag-aaral ng Biblia ngayon, matutuklasan natin kung bakit hindi kayang patayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga nahulog na anghel. Si Satanas ay isang biblikal na figura na malawak na kinikilala sa modernong panahon. Karamihan sa mga tao ay hindi alam gayunpaman ay na ang salitang Satanas ay nangangahulugang kalaban o kaaway, maaari din itong mga hulugan ng bumagsak. Bumabagsak siya ay patuloy na nagiging mas madilim at mas masama ayon sa aklat ng Apokalipsis, ay itinapon siya sa isang napakalalim na hukay na nangangahulugang siya ay patuloy na natitisod. Ito ang epekto ng pagmamataas sa iyo na nagpapalala sa iyo. Kung hindi mo haharapin ang pagmamataas sa iyong buhay, ito ay mapahamak sa iyo. Sinasabi ng Kawikaan 16:18 na ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak. Mahalagang tandaan na ang pagkawasak ay hindi palaging nangangahulugan ng kamatayan, gaya ng binanggit ni David sa Awit 3:4, kung saan iniligtas ng Diyos ang kanyang buhay mula sa kapahamakan. Ang pagkawasak ay maaaring mangyari sa iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay pa. Maaaring sinisira ng pride mo ang iyong relasyon at sariling paglalakbay. Pananalapi at pagkakataon na inilalagay ng Diyos sa harap mo, kaya paano mo ito mababaligtad sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Si Satanas na kilala rin ng ilan bilang Lucifer ay ang sinaunang manunukso na sinusubukang linlangin ang sangkatauhan na suwayin ng Diyos. Sa libu-libong taon nagsimula si Satanas bilang isang anghel sa langit na nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhasyan at papuri, ngunit hindi masaya si Satanas na naglilingkod lamang at sumasamba sa Diyos. Hindi niya gustong paglingkuran at sambahin, gusto niyang maging nakikita bilang kapantay o mas mataas pa sa makapangyarihang Diyos, kung kaya't si Satanas ay nag-organisa ng isang paghihimagsik sa langit, nagtipon ng hukbo ng mga anghel at ibinaling ang kanyang mga intensyon laban sa Diyos. Ang mga anghel na ito ay kilala bilang mga fallen angels. Ang digmaan sa langit ay mabangis sa isang panig. Ang Arkanghel Michael at ang kanyang hukbo ng mga anghel na mandirigma mula sa ibang Satanas sa anyo ng isang napakalaking dragon na may libu-libo at libu-libong mga demonyo. Ang pamamahala ng Diyos gayunpaman ay hindi maaaring matagumpay na ibagsak at ang labanan ay nagwakas sa pagpapatalsik kay Satanas at sa kanyang mga anghel mula sa langit. Ang Apokalipsis 12:7-8 ay nag-uulat na ang isang digmaan ay naganap sa langit, kung saan si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa kanyang mga anghel. Gayunpaman, hindi nila nagawang manaig, kaya nawala ang kanilang makalangit na lugar. Maliwanag na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay may posisyon at sukat sa makalangit na kaharian, ngunit sila ay natalo. Bilang isang Kristiyano, nakakuha ka ng lugar sa langit, ayon sa Efeso 2:6. Sinasabi nito na binuhay tayo ng Diyos kasama ni Kristo at pinaupo tayo kasama niya sa mga lugar kay Kristo Jesus. Ngunit bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Satanas at ang lahat ng kanyang mga anghel? Bakit pinahintulutan niya silang tumakas sa lupa upang magdulot ng kamatayan at pagkasira sa sangkatauhan? Iyan ang itatanong natin sa today's video. Stay para sa mga sagot. Ang pangunahing dahilan ay dahil hindi kayang patayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga anghel dahil sila ay nilikha ng Diyos at ang pagkakahawig ng Diyos na Espiritu. Ang Diyos ay isang espiritual na nilalang, ayon sa Juan 4:24. Gayon din, si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay mga espiritual na nilalang at sa makatuwid ay hindi napapailalim sa kamatayan. Ang katotohanan na si Satanas ay buhay ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may isang tiyak na plano para sa kanya. May layunin ang Diyos para sa lahat ng kanyang nilalang, bawat isa ay nilikha na may tinukoy na layunin. Kahit na ang paglikha ay hindi sumusunod sa kalooban ng lumikha, ang Diyos na lumikha ay may kakayahang gumamit ng masasamang kalagayan, mga pagpili at mga desisyon para sa kanyang sariling kabutihan. Kaluwalhasyan, kaya't suriin natin kung sino si Satanas at kung paano ginagamit ng Diyos si Satanas ngayon. Sa aklat ng Isaias sa Kabanata 14 na makikita natin kung paano nahulog si Satanas mula sa langit. Ang tekstong ito ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang paghihimagsik. Kung paano ka nahulog mula sa langit o umaga, bituing anak ng bukang liwayway, ikaw ay itinapon sa lupa, ikaw na nagpapahina sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y akyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itataas ang aking trono at sa bundok ng kapisanan ako'y upo.
Sa hilagang mga rehiyon ay itataas ko ang aking sarili, sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap ay magiging katulad ako ng kataas-taasan. Gayunpaman, ikaw ay itatapon sa Sheol, sa pinakamalalim na kalaliman. Ang isa pang pangalan na karaniwang ibinibigay kay Satanas ay Lucifer, na literal na nangangahulugang tagapagdala ng liwanag. Napapansin natin na nagmamadali si Lucifer dahil sa kanyang mapagmataas na ambisyon. Ang talatang ito ay isang malinaw na pahayag ng nangyari kay Lucifer. Ang isa pang pagtukoy sa pagbagsak ni Satanas ay matatagpuan sa aklat ng Ezekiel. Sa Kabanata 28, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, ang halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong pantakip, ang sardyo, ang topasyo, ang brilyante, beryl, onyx at jaspe, sapiro, esmeralda at karbungkulo at ginto ang mga lagayan at ang mga inukit sa iyo noong araw na likhain ka. Sila ay inihanda, ikaw ay isang kerubin na pinahiran ng langis upang protektahan at inilagay kita, ikaw ay nasa ibabaw. Ang banal na bundok ng Diyos na iyong nilakad. Sa gitna ng mga batong apoy ay walang kapintasan ka sa iyong mga lakad mula ng araw na lalangin ka, hanggang sa ang kasamaan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa iyong malawak na aktibidad sa komersyo, pinuspos ka nila ng karahasan sa gitna mo at nagkasala ka. Kaya't inihagis ka sa karumaldumal mula sa bundok ng Diyos, at nilipol kita, o tagapag-alaga na cherub, mula sa gitna ng mga batong apoy. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, at iyong sinira ang iyong karunungan dahil sa iyong karilagan. Ako ang naghagis sa iyo sa lupa, inilalantad kita sa harap ng mga hari upang makita kanila. Si Ezekiel ay nagsasalita dito tungkol sa isang perpektong nilalang na nilikha ng Diyos upang maging maganda at mahalaga, ngunit pagkatapos ay may nangyaring kawalang katarungan ay natagpuan sa nilalang na ito, siya ay nagkasala at dahil sa kasalanang ito pinalayas ng Diyos ang nilalang sa paraiso. Ito ay pangalawang pagtukoy sa pagbagsak ng si Satanas ay nahulog siya dahil may isang binhi ng kawalan ng tiwala sa kanya, may isang bagay na ipinagmamalaki na tumutubo sa loob niya, isang bagay na hindi pinapayagan ng Diyos sa langit. Ang katotohanan ay si Satanas ay isang anghel. Mula sa isang mataas na posisyon sa langit, nahulog siya ng napakalalim na hindi lamang si Satanas ang nahulog, kundi si Satanas din ang manunukso. Ang kanyang pagmamataas sa kanyang mga paraan ay humantong sa kanya upang iligaw ang iba, tulad ng siya mismo ay naligaw. Higit pa rito, si Satanas ay isang tagapag-akusa, gaya ng makikita sa aklat ng Zacarias, Kabanata 3, kung saan si Josu ay malinaw na inilalarawan sa harap ng Diyos na si Satanas sa kanyang kanan, na naghahatid ng mga akusasyon laban sa kanya. Sa Bagong Tipan, makikita natin na si Satanas ay patuloy na pinahihirapan ang sangkatauhan, maging ang Panginoong Jesucristo ay tinukso ni Satanas sa loob ng 40 araw sa desyerto pagkaraan ng kanyang ministeryo. Gumawa ng pahayag si Jesus na nagpapatunay sa pananaw ng lumang tipan sa pinagmulan ni Satanas nang sa Lucas 1:0 verse 18 ay sinabi niya na nakita niya si Satanas na bumagsak na parang kidlat mula sa langit. Isang halimbawa ay matatagpuan sa Pedro 2 verse 4. Bakit kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel noong nagkasala, ngunit itinapon sila sa impyerno at ibinigay sila sa mga tanikala ng malalim na kadiliman upang maging inilaan para sa paghatol, gaya ng sinabi ni Judas sa kanyang unang kabanata, at ang mga anghel na hindi napanatili ang kanilang orihinal na posisyon, ngunit iniwan ang kanilang sariling tahanan. Itinago sila ng Diyos sa walang hanggang mga bilangguan sa ilalim ng kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Si Satanas ay pinahihintulutang mabuhay, ngunit sa huli ay mananagot siya sa kanyang mga kasalanan. Muli itong nagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung bakit hindi maaaring alisin ng Diyos si Satanas at ang kanyang mga nahulog na anghel nang hindi ikokompromiso ang banal na hustisya. Makatarungang pumatay ng isang kriminal bago ang isang patas na paglilitis, naghihintay ang Diyos sa paghuhukom ng mundo kung saan ang bawat isa ay hahatulan at gagantimpalaan ayon sa kanilang mga gawa upang sagutin muna ang tanong na nasa kamay. Dapat nating suriin kung sino talaga ang Diyos. Ang katotohanan ay ang ilang mga sagradong katangian ng Diyos ang gumawa sa kanila na kumilos sa isang tiyak na paraan. Higit pa rito, dahil ang Diyos ay palaging pareho, hindi nagbabago, kung matutuklasan natin kung sino siya pagkatapos ay mapagkakatiwalaan nating mauunawaan. Bakit kumikilos ang Diyos tulad ng ginagawa niya? Ang mga kilos ng Diyos ay laging sumasalamin sa kanyang kalikasan. Sa madaling salita, ang ginagawa ng Diyos ay isang pagpapahayag ng kung sino siya. Kapag isinasaalang-alang ang tanong na ito, mahalagang tandaan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat.
Sa katunayan, walang hamon sa kanyang otoridad dahil nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa universo. Kung pagninilay-nilay natin ng malalim, ito ay may perpektong kahulugan, walang anumang nilikha ang maaaring mas dakila kaysa sa lumikha nito. Nilikha niya ang lahat ng nilalang at lahat ng bagay gaya ng sinasabi ng Biblia, kaya malinaw na walang sinuman sa kanyang mga nilikha ang maaaring tumaas sa isang posisyon ng otoridad na mas mataas kaysa sa kanya ang isang karaniwang hindi. Pagkakaunawaan tungkol kay Satanas ay na siya ang kataas-taasang kaaway ng Diyos na naniniwala na si Satanas at ang Diyos ay nakakulong sa isang paghaharap sa buong sansinukob para sa sinumang naniniwala na ang Diyos ay nakapagtanggol lamang sa langit sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Satanas at sa kanyang mga demonyo, isang malaking pagkakamali na mag-isip ng ganito, Diyos. Wala siyang karibal, walang lumalapit sa kanya sa kapangyarihan, kahit si Satanas sa pananaw ng Diyos ay hindi isang tunay na labanan. Walang posibilidad na manalo si Satanas laban sa makapangyarihang lumikha ng langit at lupa. Ang pangyayari ay nakatala sa Apokalipsis Kabanata 12 versikulo 7, pagkatapos ay nagkaroon ng digmaan sa langit si Michael at ang kanyang mga anghel. Nakipaglaban sila sa dragon at sa kanyang mga anghel sila. Nakipaglaban ngunit natalo siya at wala ng lugar para sa kanila sa langit. At ang malaking dragon ay itinapon, ang matandang ahas na yon, na tinatawag na Diablo at Satanas, na nanlinlang sa buong mundo, ay itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Nang magkagayoy narinig sa langit ang isang malakas na tinig, na nagsasabi, ngayon ay dumating na ang kaligtasan, at kapangyarihan, at kaharian ng ating Diyos, at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid ay itinaboy, ang nagsusumbong sa kanila sa harap ng Diyos. Araw at gabi. Dinaig nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita. Mula sa kanilang patotoo, dahil hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang kamatayan, ay may isang magandang bagay na makikita sa kalikasan ng Diyos sa katotohanan na hindi niya agad pinapatay si Satanas. Ang gawang ito ng awa ay nagpapakita na mahal ng Diyos ang kanyang mga nilalang kahit na hindi nila siya mahal. Pabalik sa pangalawang pagkakataon, bagay na dapat nating maunawaan kung sino ang Diyos ay na siya ay maalam sa lahat ng maliliit at tila hindi gaanong kahalagahan ng mga detalye ng universo ay kilala ng Diyos ng malapitan. May isang pagbubukod sa pahayag na ito, ang Diyos ay may kumpletong pag-unawa sa bawat tao at bawat sitwasyon, kabilang ang mga pagpili na ginawa ng bawat individual. Ipinahihiwatig nito na ang Diyos ay may kakaibang pananaw, hindi maihahambing sa sinumang nilalang sa mundo, nagagawa niyang lubos na maunawaan ang magkabilang panig ng anumang kwento. Ang Biblia ay nagbibigay ng kaunting impormasyon tungkol sa kung bakit si Satanas ay kumilos ng gayon, binabanggit lamang ang kanyang paninibugho at pagmamalaki sa Diyos. Ang likas na alam ng Diyos ay nangangahulugan na alam niya ang mga iniisip at mga motibo ni Satanas at ng kanyang mga demonyo sa kumpletong detalye na unawaan niya ng lubusan kung bakit ginawa ni Satanas ang kanyang ginawa. Paulit-ulit na pagkakataon ng mga bata na itama ang kanilang nagawang mali, isa sa mga dahilan kung bakit hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay lubos niyang nauunawaan kung bakit. Parang baliw ang ginawa ni Satanas sa atin pero alam ng Diyos kung bakit nagrebelde at naawa si Satanas sa kanya. Nangangahulugan ito na bagamat naintindihan natin kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na manatili si Satanas at ang kanyang mga anghel, nauunawaan siya ng Diyos. Lubos niyang nauunawaan kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa na pinipilit ang lahat ng nilikha na sambahin siya na ibinibigay niya sa bawat isa. Ang paanyayang ito ay ipinaabot sa lahat ng nilikha at lahat ng nilalang, kabilang ang mga anghel, na piliin na sundin siya. Sapagkat ang mga anghel ay tumanggap din ng kaloob na malayang pagpapasya. Palaging may posibilidad na ang isang anghel o grupo ng mga anghel ay gagamit ng kaloob na ito upang magpasya na huwag sumunod sa Diyos. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang malayang pagpapasya ay kinakailangan. Ang punto ay ang malayang pagpapasya ay isang mahalagang elemento sa tunay na pag-ibig. Hindi mo maaaring mahalin ang isang tao o magkaroon ng magandang relasyon sa isang tao kung wala kang pagpipilian na gawin ito. Ang pag-ibig ay hindi maaaring pilitin, dapat itong ibigay sa iba sa pamamagitan ng pagpili para sa kadahilanang ito na ang Diyos na nagnanais na mahalin siya ng kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpili ay nagbibigay sa kanila malayang kalooban dahil alam ng ilan na pipiliin ng ilan na huwag siyang mahalin pabalik. Ang problemang bumangon dahil sa malayang kalooban ay ito kung paparusahan at papatayin ng Diyos ang lahat ng nagsasagawa ng kaloob na ibinigay niya sa kanila sa paraang hindi niya ginagawa.
Sa katunayan, binigyan sila ni Aprova ng pagpipilian. Walang tunay na pagpipilian kung ang isa sa mga opsyon ay maghaharap ng hindi maiiwasang parusang kamatayan. Ang malayang kalooban ay nangangailangan na ang posibilidad ng paghihimagsik at pagtubos ay mananatili. Sa makatuwid, dahil ang Diyos ay makatarungan at walang kinikilingan, pinili niyang igalang ang pagpili ni Satanas na talikuran ang kanyang posisyon sa langit. Hindi basta-basta matatalo si Satanas, ngunit hindi inaalis ng Diyos ang mga pumipili ng masama. Mayroong higit pang teorya tungkol sa kung bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas at ang kanyang mga demonyo na mabuhay pagkatapos ng kanyang paghihimagsik. Kung ating babasahin ang mga salaysay ng Ebanghelyo ng buhay ni Jesus sa Bagong Tipan, ay makikita natin na si Satanas ay may papel na ginagampanan sa landas ni Jesus patungo sa krus. Tinanggihan ni Satanas ang Diyos na gagamitin pa rin siya ng Diyos upang tuparin ang kanyang huling misyon ng pag-alis ng kasalanan sa mundo. Sa unang pagkakataon na nagpakita si Satanas sa Bagong Tipan ay nang tuksuhin niya si Jesus sa desyerto ng 3 beses. Si Satanas ay lumapit kay Jesus na may ilang mga tukso at si Jesus ay nanindigan sa pamamagitan ng pagsipi ng banal na kasulatan pabalik sa manunukso. Si Jesus ang naging unang tao na lumaban sa kanyang mga mapanuksong komento. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento ni Jesus dahil ito ay nagpapatunay na siya ay karapat-dapat mamatay para sa kasalanan. Bakit ang isang inosenteng tao lamang ang maaaring pumalit sa isang taong nagkasala kung ang isang tao ay inosente? Pumapalit ang tao sa isang kriminal sa kulungan, ang inosente ng taong iyon ay inilagay sa taong nagkasala, lumipat sila ng lugar. Ang plano ng Diyos ay ilipat ang kabanalan ni Jesus sa makasalanang sangkatauhan. Ito ang nagawa ni Jesus sa krus, siya ay naging kasalanan at inilipat ang kanyang kabanalan sa atin. Ang tukso at tagumpay laban dito ay nagpatunay na si Jesus ay karapat-dapat na pasanin ang kasalanan ng sanlibutan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas na kumilos, upang ipakita na si Jesus ay karapat-dapat sa kanyang misyon. Pangalawang mahalagang papel ni Satanas sa ang kwento ni Jesus ay sa kanyang tukso kay Judas Iscariote, ang taong magtatraidor kay Jesus, at ibibigay siya sa mga opisyal upang ipako sa krus. Naisip mo na ba kung paano mamamatay si Jesus para sa mga kasalanan ng mundo kung hindi siya ibibigay sa kanya ng isang tao? Ipako sa krus. Ang papel ni Satanas sa buhay ni Jesus ay ang pasukin si Judas at pagdudahan niya ang kapangyarihan ni Jesus hanggang sa ibigay siya para patayin. Baka hinayaan ng Diyos na mabuhay si Satanas para makumbinsi niya si Judas ang pagpatay kay Jesus upang maligtas niya ang mundo mula sa kasalanan. Si Satanas ay isang anghel sa langit na naghimagsik laban sa otoridad ng Diyos na namamahala upang tipunin ang isang malaking hukbo ng mga anghel na nakiisa sa kanyang paghihimagsik. Nagkaroon ng digmaan sa langit at sa halip na mapuksa, sila ay pinalayas bilang mga tapon dahil hindi sila inalis ng Diyos dahil sa kanilang paghihimagsik. Marahil ay may mas malaking papel si Satanas sa kasaysayan ng pagtubos. Ito ay maaaring isa pang tool sa ang arsenal ng Diyos. Marahil ay mahal na mahal ng Diyos si Satanas, kaya gusto niyang bigyan siya ng pagkakataong magsisi at sumunod sa kanya. Muli siguro ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila, kaya ibinigay niya si Satanas sa lahat ng oras sa mundo upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Alam natin na ang pag-ibig ay hindi maaaring umiral ng walang pagpipilian, at ang pagnanais ng Diyos ay ang lahat ng nilikha ay mahalin siya, kung kaya't ang Diyos ay nagbibigay ng malayang pagpapasya sa nilikha. At kasama ng malayang kalooban ay darating din ang posibilidad ng pagtanggi. Hindi maaaring patayin ng Diyos ang lahat ng hindi pumipili sa Kanya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay lubhang matyaga. Ang tanong na itinaas tungkol sa kung bakit hindi tiyak na inaalis ng Diyos si Satanas ay masalimuot, at maraming aspeto. Ang paksang ito ay nagdadala sa atin sa isang malalim na pagninilay-nilay tungkol sa likas na katangian ng Diyos, ang kalayaan at layunin ng kasamaan at pagpili sa mundo. Muna ito ay mahalagang maunawaan na ang Diyos, bilang maalam at makapangyarihan sa lahat, ay may perpektong plano para sa lahat ng bagay na umiiral. Kung si Satanas ay naroroon pa rin, ito ay dahil kahit papaano ay bahagi siya ng banal na planong ito. Bagaman mahirap unawain ang mga dahilan ng Diyos sa ating limitadong pangunawa ng tao, maaari tayong magtiwala na may mas malaki, kapaki-pakinabang na layunin sa likod ng bawat banal na desisyon. Higit pa rito, ang pag-iral ni Satanas ay nagsisilbing isang patuloy na pagsubok para sa sangkatauhan. Ang tukso ay hindi
Ang isang tanda lamang ng kahinaan o kasamaan ay isang pagkakataon din para sa espiritual at moral na pag-unlad sa pamamagitan ng pagharap at pagtagumpayan sa mga tukso na ang mga tao ay maaaring bumuo ng mga bertud tulad ng lakas, tiyaga at pananampalataya. Ang mga hamon na ito ay mahalaga para sa espiritual na paglago at kapanahunan. Ang isa pang punto na dapat isaalang-alang ay ang kwento ng ang paghihimagsik ni Satanas ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng malayang kalooban na nilikha ng Diyos na may kakayahang pumili magpahalaga. Ang pagiging tunay at kalayaan sa halip na sa pilitang pagsunod, tunay na pagmamahal at tunay na kabaitan. Lumabas kapag sila ay malayang pinili, hindi ipinataw. Panalangin, Panginoong makapangyarihan, Ikaw ang lumikha ng lahat ng nabubuhay, ang Alpha at ang Omega. Ang iyong mga paraan ay perpekto at ang iyong mga plano ay hindi mauunawaan ng buo sa amin. Nagtitiwala kami sa iyong karunungan at kabutihan, kahit na humaharap kami sa mga anino ng kasamaan sa mundong ito. Bigyan mo kami ng lakas upang labanan ang mga tuksong inilalagay ni Satanas sa aming mga landas at ang karunungan upang maunawaan na ang bawat hamon ay isang pagkakataon na lumago sa pananampalataya at pagkatao. Tulungan kaming gamitin ang aming malayang kalooban upang piliin ang mabuti at sundin ka ng mas malapit araw-araw. Turuan kaming makita ang bawat mahirap sitwasyon bilang isang pagkakataon upang ipakita ang aming pagmamahal at aming katapatan sa iyo. Naway lagi naming tandaan na ikaw ang may kontrol at ang lahat ay nakakatulong sa iyong banal na plano, kabilang ang mga hamon na hinaharap namin. Ito na nagpapasalamat sa iyong walang katapusang pasensya at iyong walang ubos na awa na nagpapahintulot sa amin na patuloy na hanapin ang iyong mukha at ang iyong katotohanan, na namumuhay sa bawat araw ng higit na nakaayon sa iyong mga sagradong layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iwanan ang iyong opinyon sa paksa ng video sa mga komento. Palaging iginagalang ang mga pananaw ng ibang tao. Sana ay nasiyahan ka sa nilalaman. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa amin. Ang mga paparating na video ay ibahagi ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan. Bigyan ito ng like at iwanan ang iyong opinyon sa mga komento na ginagawang mas maabot ng video ang higit pang mga tao. Nang sama-sama maaari nating maliwanagan ang higit pang mga isip at palawakin ang aming pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka ng Diyos.